Sa isang tahimik na baryo sa gilid ng dagat kung saan ang alon ay tila may sariling awit at ang hangin ay laging may dalang alaala. Doon nagsimula ang kwento ni na Ayla at Mateo. Si Ayla ay kilala sa baryo bilang isang dalagang may mapayapang ngiti at matang parang dagat. Malalim, misteryoso at tila may kinikimkim na lungkot. Lumaki siya kasama ang kanyang lola matapos mawala ang kanyang mga magulang sa isang trahedyang noon siyang bata pa lamang. Simula noon, natuto siyang maging matatag, tahimik at kontento sa simpleng buhay. Araw-araw makikita si Ayla sa dalampasigan, nagtitinda ng mga kabibi at pulseras na siya mismo ang gumagawa. Hindi lamang iyon ang kanyang pinagkakabalahan. Madalas din siyang makitang nakatingin sa malayo, tila may hinihintay, tila may hinahanap. Samantala, si Mateo ay bagong dating sa baryo. Isa siyang manunulat mula sa lungsod na naghahanap ng katahimikan at inspirasyon matapos ang sunod-sunod na kabiguan sa kanyang buhay. Isang nabigong relasyon, nawala ng trabaho at pakiramdam na nawawala ang direksyon. Unang nagtagpo ang kanilang mga landas sa isang hapon na kulay ginto ang langit. "Magkano to?" tanong ni Mateo habang hawak ang isang pulseras na gawa sa maliit na kabibe. "200 po," sagot ni Ayla. Hindi agad tumitingin. "Pwede bang tumawad?" Biro ni Mateo. Ngumiti si Ayla. "Depende, para saan po ba?" "Para sa isang taong hindi ko pa nakikilala," sagot ni Mateo. Napatingin si Ayla sa kanya. Doon nagsimula ang kakaibang koneksyon. Isang tahimik na pagkakaintindihan na hindi agad may paliwanag. Mula noon, araw-araw nang bumabalik si Mateo sa dalampasigan. Hindi na para bumili ng porseras, kundi para makita si Ayla. "Bakit lagi ka nandito?" tanong ni Mateo sa isang araw. "Dito ako masaya," sagot ni Ayla. "At saka, dito ko sila nararamdaman." "Sila?" "Yung mga magulang ko." Tahimik si Mateo. Hindi niya alam ang sasabihin, pero sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi niya kailangang magsalita para maintindihan ang isang tao. Habang lumilipas ang mga araw, mas nakakilala nila ang isa't isa. Ikinukwento ni Mateo ang kanyang buhay sa lungsod, ang ingay, ang pagod, ang mga pangarap na tila nawawala. Ikinuwento naman ni Ayla ang kanyang simpleng mundo, ang lola niya, ang dagat, at ang mga alaala ng kanyang pamilya. "Alam mo," sabi ni Mateo, "parang ikaw yung katahimikan na hinahanap ko." Ngumiti si Ayla. "At ikaw naman yung ingay na hindi nakakainis." Doon nagsimula ang kanilang pag-iibigan. Hindi sa malalaking salita, kundi sa maliliit na sandali. Sa bawat pagtawa, sa bawat tingin, sa bawat katahimikan na nagkasama silang nakaupo sa buhangin habang pinapanood ang paglubog ng araw. Ngunit tulad ng alon, ang buhay ay hindi laging payapa. Isang araw, nakatanggap si Mateo ng tawag mula sa lungsod. Inaalok siyang bumalik sa trabaho. Isang oportunidad na matagal niyang hinihintay. "Babalik ka?" tanong ni Ayla. Pilit na ngumiti. "Hindi ko alam," sagot ni Mateo. "Gusto ko pero paano ka?" Tahimik si Ayla. Isang sandali ang lumipas bago siya sumagot. "Hindi mo kailangang manatili dahil lang sa akin." "Hindi lang yon," sabi ni Mateo. "Ikaw na yung dahilan kung bakit gusto kong manatili." Ngunit alam nilang dalawa na hindi ganoon kasimple ang lahat. Kinabukasan, hindi pumunta si Mateo sa dalampasigan. At sa sumunod na araw, at sa sumunod pa, araw-araw, hinintay at hinihintay siya ni Ayla. Hanggang sa isang umaga, may natanggap siyang liham. "Ayla, hindi ko alam kung paano ko sasabihin ito ng harapan, kaya sinusulat ko na lang. Bumalik ako sa lungsod, hindi dahil gusto kong itang iwan, kundi dahil kailangan kong hanapin muli ang aking sarili. Pero isang bagay ang sigurado, hindi kita makakalimutan. Babalik ako, pangako. Mateo." Tumulo ang luha ni Ayla. Hindi niya alam kung maniniwala siya o hindi. Ngunit sa kabila ng sakit, may bahagi sa kanya na umaasa.
Lumipas sa mga buwan, nagbago ang panahon. Ngunit nanatili si Ayla sa dalampasigan. Isang hapon habang abala siya na gumagawa ng pulseras ay isang pamilyar na boses ang narinig niya. May discount pa ba? Napatingin siya. Si Mateo. Mas payat, mas seryoso, pare-parehong mga mata, puno ng kwento. Akala ko hindi ka na babalik, sabi ni Ayla. Nanginginig ang boses. Akala ko rin, sagot ni Mateo. Pero kahit saan ako pumunta, ikaw pa rin ang hinahanap ko. Lumapit siya. Natapos ko na ang hinahanap ko. Ano yun? Kung saan ako dapat? At saan yun? Ngumiti si Mateo. Dito, sa tabi mo. Hindi na napigilan ni Ayla ang kanyang emosyon. Yumakap siya kay Mateo, mahigpit, parang ayaw na niyang pakawalan. Sa pagkakataong iyon, naunawaan nila na ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa pananatili. Minsan, kailangan mo ring umalis para mas maintindihan mo kung saan ka babalik. At sa baryong iyon, sa gilid ng dagat, kung saan nagsimula ang lahat, doon din nila piniling buuin ang kanilang kinabukasan. Nagpatuloy ang kanilang buhay, simple, tahimik, pero puno ng pagmamahalan. Si Mateo ay muling nagsulat, ngunit sa pagkataong ito, hindi na siya naghahanap ng inspirasyon dahil nasa tabi na niya ito. At si Ayla, sa wakas, ay hindi na lamang naghihintay. Dahil ang taong naasahan niya ay dumating niya at piniling manatili. Ngunit hindi doon natapos ang kanilang kwento. Pagkalipas ng ilang taon, nagbago muli ang kanilang buhay. Namatay ang lola ni Ayla, ang taong pamilya ng kanyang kinagisnan. Ito ang matinding dagok para sa kanya. Hindi ko na alam kung paano magsimula muli. Umiiyak na sabi ni Ayla. Hinawakan ni Mateo ang kanyang kamay. Hindi mo kailangan magsimula ng mag-isa. Sa mga panahong iyon, si Mateo ay naging sandigan ni Ayla. At si Ayla naman ang naging dahilan kung bakit mas lalo pang naging matatag si Mateo. Nagpasa silang magtayo ng maliit na tindahan sa dalampasigan. Isang lugar kung saan ibinebenta nila ang mga pulseras ni Ayla at ang mga libro ni Mateo. Tinawag nila itong alaala. Doon nila ibinahagi ang kanilang mga kwento sa bawat taong dumadaan, sa bawat puso naghahanap ng pag-asa. Isang araw, may isang batang babaeng lumapit kay Ayla. Ate, totoo bang may happy ending ang lahat ng love story? Ngumiti si Ayla. Hindi lahat, sagot niya. Pero kung mahal mo talaga, gagawin mo ang lahat para maging masaya ang ending. At kayo po? Tumingin si Ayla kay Mateo, naabala sa pagsusulat. Ginagawa pa lang namin, sagot niya. At sa bawat araw na lumilipas, patuloy nilang sinusulat ang kanilang kwento. Hindi perpekto, hindi laging madali, pero totoo. Dahil sa huli, ang pag-ibig ay hindi tungkol sa perpektong pagtatapos, sa pagpili ng araw-araw, kundi sa pagpili, araw-araw na nananatili, nagmamahal at lumalaban. At sa dalampasigan kung saan nagsimula ang lahat, patuloy na umaawit ang dagat. Saksi sa isang pag-ibig na hindi madaling nasubok, ngunit pinipiling ipaglaban. Isang pag-ibig na hindi lamang kwento kundi buhay. At sa bawat alon na humahalik sa pampang, tila ba sinasabi nito, mahal ka at hindi ka nag-iisa. Sa paglipas ng panahon, mas lalo pang lumalalim ang samahan ni Ayla at Mateo. Hindi lang lamang sila magkasindahan, sila ay naging magkaagapay na sa bawat hamon ng buhay.
Ngunit isang araw bagong pagsubok ang dumating. Isang bagyo ang tumama sa kanilang baryo. Malakas, mapanira at walang pinipili. Nasira ang kanilang tindahan. Nawasak ang maraming tahanan. At sa gitna ng kaguluhan, muntik nang mawala si Mateo. Mateo! Sigaw ni Ayla habang hinahanap siya sa gitna ng ulan at hangin. Nang makita niya ito, sugatan ngunit buhay. Agad niya itong niyakap. Akala ko mawawala ka na. Umiiyak niyang sabi. Hindi ako alis, sagot ni Mateo. Hindi na. Matapos ang bagyo, nagsimula silang muli. Kasama ang buong baryo, itinayo nilang muli ang kanilang mga tahanan, ang kanilang mga pangarap. At sa bawat piraso ng kahoy, sa bawat pako na kanilang ipinupukpok, naroon ang pag-asa. Ang alaala ay muling nabuhay. Mas matibay, mas makulay. At sa pagkakataong iyon, hindi na lamang ito tindahan. Isa na itong simbolo ng kanilang pagmamahalan at ng dakilang katatagan. Isang gabi, habang pinapanood nila ang mga bituin, may inilabas si Mateo na maliit na kahon. Ayla, sabi niya, matagal ko nang gustong gawin ito. Binuksan niya ang kahon. Isang singsing. Gusto mo bang magkasama tayo? O ako, habang buhay? Napaluha si Ayla. Akala ko matagal ka na nagtanong. Biro niya sa gitna ng iyak. Tumawa si Mateo. Hindi pa ako handa noon, pero ngayon, sigurado na ako. Tumango si Ayla. Oo. At sa ilalim ng mga bituin, sa harap ng dagat, na naging saksi sa lahat, pinili nilang maging isa. Hindi na lamang sa salita, kundi sa puso. Ang kanilang kasal ay ginanap sa dalampasigan. Simple, tahimik, pero puno ng pagmamahal. Habang naglalakad si Ayla patungo kay Mateo, suot ang simpleng puting damit, ramdam niya ang bawat hakbang, ang bawat alaala, ang bawat sakit, ang bawat saya. At sa dulo ng landas naroon si Mateo, ang lalaking pinili niyang mahalin at ang lalaking piniling mananatili. Handa ka na? Sabi ni Mateo. Matagal na, sagot ni Ayla. At sa harap ng kanilang mga kaibigan, kapitbahay, at ng dagat na naging saksi sa kanilang kwento, sinabi nila ang kanilang mga pangako. Hindi perpekto, pero totoo. Hindi grande, pero sapat. Dahil sa huli, ang pag-ibig nila ay hindi nasusukat sa laki ng selebrasyon, kundi sa lalim ng kanilang pinagsamahan. At sa bawat araw na dumaraan, matapos ang kanilang kasal, patuloy nilang pinili ang isa't isa. Sa gitna ng hirap, sa gitna ng saya, sa gitna ng pagbabago, habang nakaupo sila sa dalampasigan, may munting balitang ibinahagi si Ayla. Mateo? Oh, may baby na tayo. Napatigil si Mateo. Talaga? Tumango si Ayla. May luha sa mga mata ngunit may ngiti sa labi. Niyakap ni Mateo, mahigpit. Salamat. Bulong niya. Para saan? Sa pagpili sa akin, ngumiti si Ayla. Araw-araw. At sa ilalim ng araw na muling lumulubog, nagsimula ang panibagong kabanata ng kanilang buhay. Isang kwento ng pag-ibig na patuloy na lumalago. Isang kwento ng dalawang pusong natutong magmahal, masaktan, bumangon, at manatili. At sa bawat alon na patuloy na dumarating at umaalis, nananatili ang kanilang pangako. Na kahit anong mangyari, pipiliin nila ang isa't isa, paulit-ulit habang buhay. Nagpatuloy ang araw na iyon na parang isang panaginip para kina Ayla at Mateo. Matapos ang simpleng proposal sa ilalim ng mga bituin, tila nagbago ang ihip ng hangin sa kanilang baryo. Mas magsagana, mas puno ng pag-asa. Hindi naging grande ang paghahanda nila sa kasal.
Sa katunayan, halos wala silang ginastos maliban sa mga bagay na talagang kailangan. Ngunit ang buong baryo ay nakiisa. May nag-alok ng mga bulaklak, may nagdala ng pagkain, at may tumulong sa pag-ayos ng dalampasigan kung saan nila balak ganapin ang seremonya. Sigurado ka bang okay lang to? Tanong ni Mateo habang pinagmamasdan ng mga kapitbahay na abala sa paghanda. Ngumiti si Ayla. Hindi naman kailangan magarbo para maging totoo. Sa mga araw na bago ang kasal, mas lalo nilang nakikilala ang isa't isa. Hindi na lamang sa masayang sandali, kundi pati sa mga maliliit na pagtatalo. Kung paano ayusin ang tindahan, kung anong pangalang ilalagay sa mga karatula, o kahit kung anong ulam ang lulutuin sa hapunan. Ang kulit mo, biro ni Ayla minsan. Mas makulit ka, sagot ni Mateo. Ngunit sa bawat hindi pagkakaunawaan, lagi silang nagtatapos sa isang yakap at sa isang paalala. Hindi tayo magkalaban, magkakampi tayo. Maaga pa lang ay gising na ang buong baryo. Ang dalampasigan ay pinalamutian ng mga kabibe, puting tela at mga bulaklak na kinuha mula sa mga kalapit na bukirin. Walang ingranding entablado. Isang simpleng arko lamang nagawa sa kahoy at talahib na nakaharap sa dagat. Si Ayla ay hinihanda ng mga kababaihan sa baryo. Suot niya ang isang simpleng puting damit na sa mismo ang tumulong magtahi. Wala siyang mamahaling alahas, maliban sa isang pulseras na gawa sa kabibe, ang unang binili ni Mateo sa kanya. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang sarili sa salamin, napangiti siya. Handa na ako, bulong niya. Sa kabilang banda, si Mateo ay kinakabahan. Paulit-ulit niyang inaayos ang kanyang mga barong, kahit maayos naman ito. Parang mas kinakabahan ka pa kaysa sa akin, biro ng isang matandang kapitbahay. Hindi ko lang po akalain na mangyayari to, sagot niya. Anong to? Na may pipili sa akin at pipiliin ko rin habang buhay. At dumating ang sandali. Naglakad si Ayla sa buhangin, dahan-dahan, habang ang hangin ay tila sumasabay sa bawat hakbang niya. Lahat ay tumahimik. Ang tanging narinig ay ang alon at ang tibok ng kanyang puso. Sa dulo na ng paghihintay ni Mateo, may ngiti, may luha at puno ng pagmamahal. Bulong niya nang makalapit na si Ayla. Mas gwapo ka. Sagot niya, bahagyang tumawa. Walang engranding pare, isang matandang leader ng baryo ang nanguna. Simple ang mga salita, ngunit ramdam bawat kahulugan. Mateo, tanong niya, pinipili mo ba si Ayla hindi lamang sa saya, kundi pati na rin sa hirap? Oo, sagot ni Mateo, walang pag-aalinlangan, araw-araw. At ikaw, Ayla, pinipili mo ba si Mateo kahit sa mga araw na mahirap siyang mahalin? Ngumiti si Ayla, lalo na sa mga araw na yun. Nagtawanan ng mga tao, ngunit may halong luha. Nagpalitan sila ng singsing, simple, ngunit puno ng simbolismo. Walang mamahaling bato, ngunit may ukit na isang salita sa loob. Manatili. At sa bisa ng inyong mga pangako, sabi ng matanda, kayo ngayon ay mag-asawa na. Sa sandaling iyon, nagpalakpakan ang lahat. Ngunit para kina Ayla at Mateo, tila nawala ang mundo. Sila lang ang nandiyan. At nang maghalikan sila, parang ang buong dagat ay sumang-ayon. Lumipas sa mga buwan matapos ang kasal, hindi naging perpekto ang kanilang buhay bilang mag-asawa. May mga araw na pagod si Mateo sa pagsusulat at may mga araw na nalulumbay si Ayla dahil sa alaala ng kanyang lola. May mga pagkataong ding kapos sila sa pera. Paano kung hindi sapat ang kinikita natin? Tanong ni Ayla isang gabi. Gagawin nating sapat, sagot ni Mateo. At kung hindi talaga, hinawakan ni Mateo ang kanyang kamay. Basta magkasama tayo, may paraan. At unti-unting naging mas matatag ang kanilang pagsasama. Natutunan nilang hindi lamang magmahal, kundi umunawa. Hindi lamang umasa, kundi kumilos. Hanggang sa isang umaga, habang inaayos ni Ayla ang kanilang tindahan, bigla siyang nakaramdam ng kakaiba. Nahilo siya. Kinabahan si Mateo nang makita niyang napaupo si Ayla. Ayla, okay ka lang? Hindi ko alam, sagot niya. Hawak ang kanyang tiyan. Lumipas ang ilang araw ng pag-aalala.
hanggang sa isang matandang hilot sa baryo ang nagsabi ng balita. "Buntis ka, iha." Parang tumigil ang mundo. "Sigurado po ba?" Sagot ni Mateo. Halos hindi makapaniwala. Ngumiti ang matanda. "Oo, may bagong buhay na darating." Napatingin si Ayla kay Mateo. May halong saya at takot. "Anong gagawin natin?" bulong niya. Ngumiti si Mateo. May kumpiyansa. "Mamahalin natin." Sa mga sumunod na buwan, nagbago ang kanilang mundo. Nang naging maingat si Mateo, lagi niyang sinisiguradong kumakain si Ayla sa tamang oras at hindi ito napapagod. Samantalang si Ayla ay unti-unting natutong yakapin ang kanyang yugto ng kanyang buhay. "Sa tingin mo, ano magiging itsura niya?" tanong ni Ayla habang hinihimas ang kanyang tiyan. "Kung kanino man siya magmana," sagot ni Mateo, "sigurado akong mamahalin natin siya." "At kung pasaway siya?" Tumawa si Mateo. "Mana sa'yo." "Hoy!" Ngunit sa likod ng kanilang mga biro, may lalim ang kanilang paghanda. Hindi lamang bilang mag-asawa kundi bilang magiging magulang. Dumating ang araw ng panganganak sa gitna ng malakas na ulan. Kinabahan ng buong baryo, ngunit naroon ang lahat upang tumulong. "Mateo." Mahina ngunit matatag na tawag na Ayla. "Nandito na ako," sagot niya. Hawak ang kamay nito. Ilang oras ang lumipas, mahaba, masakit at puno ng pag-asa. At pagkatapos, isang iyak ng bata. Mahina sa una, ngunit malinaw. Isang bagong buhay ang dumating. "Lalaki!" sabi ng hilot, may ngiti. Hindi napigilan ng Mateo ang kanyang luha. "Ayos ka lang?" tanong niya kay Ayla. Pagod ngunit nakangiti sa Ayla. "Oo," sagot niya. Kasi nandito na siya. Ibinigay sa kanila ang sanggol, maliit, mahina, ngunit puno ng buhay. "Anong pangalan?" tanong ng matanda. Napatingin si Mateo kay Ayla. "Saan nagsimula ang lahat?" tanong niya. "Sa dagat," sagot ni Ayla. Ngumiti si Mateo. "Alon?" At sa sandaling iyon, nabuo ang kanilang maliit na pamilya. Si Ayla, si Mateo, at si Alon. Habang hawak nila ang kanilang anak, alam nilang hindi magiging madali ang lahat. Ngunit isang bagay ang sigurado, hindi na sila nag-iisa. At sa bawat araw nililipas, patuloy nilang pipiliin ang isa't isa. Hindi lamang bilang magkasintahan, kundi bilang mag-asawa, kundi bilang isang pamilya. Sa tabi ng dagat na naging saksi sa kanilang simula, naroon sila ngayon, mas buo, mas matatag, at mas handa. At habang ang alon ay patuloy na humahalik sa pampang, tila ba ito'y bumubulong. Ang pag-ibig ay hindi nagtatapos. Ito ay lumalago. At sa kwento ni na Ayla at Mateo, ito ay simula pa lamang. Lumipas ang ilang taon mula nang isinilang sa alon, ang maliit na tindahang alaala ay patuloy na naging bahagi ng buhay ng baryo. Hindi lamang bilang isang lugar ng kalakalan, kundi bilang tahanan ng mga kwento. Lumaki sa alon ng malapit sa dagat. Tulad ng kanyang ina, mahilig siyang maglakad sa buhangin, mangolekta ng kabibe, at makinig sa mga kwento ng kanyang ama. Madalas siyang nakaupo sa kandungan ni Mateo habang ito ay nagsusulat. "Papa, kwento mo nga ulit kung paano kayo nagkakilala ni Mama." Hiling niya. Ngumiti si Mateo. "Maraming beses ko na yung kinuwento sa'yo ah." "Isa pa," pilit ni Alon. At sa bawat paulit-ulit ng kwento, tila ba muling nabubuhay ang kanilang mga alaala. Ngunit isang araw, may dumating na balita na muling magbabago sa takbo ng kanilang buhay. Isang email ang natanggap ni Mateo, isang oportunidad na magtrabaho sa Canada. Matagal niyang pinangarap iyon. Mas maayos na kita, mas maraming oportunidad, mas siguradong kinabukasan para kay Ayla at kay Alon. "Iniisip mo ba yan?" tanong ni Ayla habang pinagmamasdan si Mateo na tahimik. "Oo," sagot niya, "pero hindi ko alam kung tama ba." "Gusto mo ba?" Tahimik si Mateo. Ilang sandali ang lumipas bago siya sumagot. Gusto ko pero ayokong iwanan kayo."
Ngumiti si Ayla, bahagyang malungkot. Hindi mo kami iiwan kung para sa atin naman yan. Sa kabila ng pag-aalinlangan, nagpasya si Mateo na subukan. Unang application, denied. Okay lang, sabi ni Ayla. Baka hindi pa talaga para sa atin. Pangalawang application, denied ulit. Napabuntong hininga si Mateo. Baka sign na ito. Ngunit hinawakan ni Ayla ang kanyang kamay. Hindi ka sumusuko agad, di ba? Pangatlong application, muli, hindi na aprubahan. Sa pagkakataong ito, tila nawala ng pag-asa si Mateo. Ilang beses na Ayla, sabi niya, sigurado, hindi talaga para sa akin to. Tahimik si Ayla, ngunit may determinasyon sa kanyang mga mata. Ilang beses ka bang bumalik sa akin bago tayo naging tayo? Tanong niya. Napangiti si Mateo ng bahigga. Marami? Di wag kang tumigil. Sa ika-4 na pagkataon, muling nagsumite si Mateo ng aplikasyon. Hindi siya masyadong umasa, hindi siya masyadong nagplano. Ngunit sa loob-loob niya, may maliit na tinig na nagsasabing, baka ito na. Lumipas ang linggo, hanggang isang umaga, habang naglalaro si Alon sa labas at si Ayla ay nag-aayos ng tindahan, biglang lumabas si Mateo mula sa kanilang bahay. Hawak kanyang cellphone, nanginginig. Ayla! Tawag niya. Ano yun? Sagot ni Ayla. Kinakabahan. Hindi agad makapagsalita sa Mateo. Lumapit siya. May luha sa mga mata, ngunit ngiti sa labi. Approve na! Parang tumigil ang mundo. Sigurado ka? Tanong ni Ayla, halos pabulong. Tumango si Mateo. Sa ika-4 na beses natanggap na ako. Napaluha si Ayla. Hindi niya alam kung matutuwa siya o matatakot. Canada? Bulong niya. Lumapit si Alon. Mama, bakit ka umiyak? Ngumiti si Ayla at niyakap siya. Masaya lang kami, anak. Ngunit sa likod ng saya, naroon ang malaking tanong. Handa ba silang iwan ang buhay na nakasanayan? Hindi lang ako ang pupunta, sabi ni Mateo isang gabi. Sasama ko kayo, sigurado ka? Sabi ni Ayla. Oo, hindi ko kayang malayo sa inyo. Hindi lang ako ang pupunta, sabi ni Mateo isang gabi. Isasama ko kayo. Sigurado ka? Tanong ni Ayla. Oo, hindi ko kayang malayo sa inyo. At doon nagsimula ang panibagong yugto ng kanilang buhay. Ang paghahanda para sa pag-alis. Hindi naging madali ang lahat, pag-ayos ng papeles, pagpapaalam sa baryo, pagpapaalam sa dagat, ang saksi ng kanilang pag-ibig. Isang gabi, bago sila umalis, pumunta silang 3 sa dalampasigan. Tahimik, mahangin, puno ng alaala. Babalik pa ba tayo dito? Tanong ni Alon. Ngumiti si Mateo. Oo, dahil dito nagsimula ang lahat. Hinawakan ni Ayla ang kanyang kamay. Kahit saan tayo mapunta, sabi niya, dala natin to. Ang alin? Ang kwento natin. Dumating ang araw ng kanilang pag-alis. Mabigat sa puso, ngunit puno ng pag-asa. Sa eroplano, mahigpit na magkahawak ang kamay ni Mateo at Ayla, habang si Alon ay nakasandal sa kanila, natutulog. Handa ka na? Bulong ni Mateo. Huminga ng malalim sa Ayla. Hindi ko alam, sagot niya. Pero kasama kita, sapat na yun. Pagdating nila sa kanda, sinalubong sila ng malamig na hangin, ibang-iba sa init ng kanilang baryo. Hindi sila napunta sa Alberta tulad ng inaasahan ng ilan. Sa halip, napadpad sila sa isang tahimik na lugar kung saan kailangan nilang magsimula. Bagong bahay, bagong paligid. Sa unang linggo, nahirapan si Ayla. Parang hindi ako nababagay dito, sabi niya sa isang gabi. Hinawakan ng Mateo ang kanyang kamay. Naalala mo ba nung una tayo magkakilala? Hindi rin natin alam kung saan tayo pupunta. Napangiti sa Ayla. Pero nakarating tayo. At makararating ulit tayo, sagot ni Mateo. Unti-unting natutunan nilang yakapin ang bagong buhay. Si Mateo ay nagsimula magtrabaho bilang admin assistant. Pagod, ngunit masaya dahil para ito sa pamilya. Si Ayla naman ay nagtrabaho sa isang malaking grocery store. At kapag napapadaan siya sa tindahan ng mga pulseras o ilang mga alahas, ay naalala niya ang kwento niya at ni Mateo. Si Alon naman, mabilis na nakaangkop, natutong magsalita ng ibang wika, nagkaroon ng bagong kaibigan, ngunit hindi kailanman nakalimot sa dagat. Isang gabi, habang pinagmamasdan nila ang niebe sa labas ng bintana, nagsalita si Alon. Papa, Mama, iba na yung buhay natin, no? Ngumiti si Mateo. Oo, mas okay ba? Napatingin si Ayla kay Mateo. At ikaw anak, ano sa tingin mo? Tanong niya. Ngumiti si Alon. Masaya naman kasi magkakasama tayo. Tahimik na nakatingin si Mateo at si Ayla.
At sa mga sandaling iyon, naunawaan nila, hindi mahalaga kung nasaan ka. Hindi mahalaga kung ilang beses kang nabigo. Ang mahalaga ay kung sino ang kasama mo sa bawat pagsubok, sa bawat tagumpay, sa bawat bagong simula. At sa kanilang kwento, ang ikaapat na pagkakataon ang nagbukas ng pintuan. Ngunit ang tunay na dahilan kung bakit sila nagtagumpay ay dahil sa hindi sila sumuko. Dahil pinili nila ang isa't isa, paulit-ulit, kahit saan man sila dalhin ng tadhana.